faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. FBK today is on First John chapter 3 verse 6. Basahin ko lang po. Sabi po dyan, no one who remains in him sins continually. No one who sins continually has seen him or knows him. Isang paksa na medyo critical sa mga simbahan natin ngayon, lalo na po sa mga umaten sa ating mga churches, is the topic of sin. Kasi pag pinag-uusapan po natin yung kasalanan or yung sin sa loob ng simbahan, pag tinanong mo isang tao, ang sasagot nila kagad sa inyo, Pastor, syempre hindi ako gumagawa ng kasalanan, no? Nasa simbahan nga ako eh, no? Religiously nasa simbahan ako, ginagawa ko yung ministry. Nandun ako sa leadership ng church, no? Palagi akong involved sa church. Sadly, mga kapatid, hindi natin napapansin na ito yung most vulnerable, no, na sa mga tao. Sin doesn't choose kung sino ka. Hindi niya pipiliin na, hindi masyado nag-church to. No? Ito, nag-church palagi to, hindi ko to atakihin. Ganun yung perception natin eh. Ganun yung pananaw natin when it comes to sin. Hindi natin nakikita that everyone can be affected by it and everyone can commit it. No? Isa siyang bagay na sabi ko nga sa inyo kanina, medyo critical na pinag-uusapan sa bawat simbahan. Sabihin nyo, pastor, tumanggap naman sa Panginoon eh. Tumanggap naman ako, so alam ko hindi ako magkakasala, hindi ako ano. Yun ang medyo critical sa the part of sin, mga kapatid. Minsan kasi ang pananaw natin nung tumanggap ko sa Panginoon, okay na yan, license na yan. Hindi na ako kakasala na yan. Also, pagka nagkasala ako, kaya naman akong patawarin ng Panginoon eh. Now, the salvation of God assures us that we are saved. But it is not, and God would forgive us, and God has forgiven us of our sin. But it is not a license for us to sin again, and for us to walk sinning. Di ba sabi nga ng Panginoon, pagka siya ay nagpapagaling, kung babasahin niyo po ang Bible, pag si Jesus nagpapagaling, or may ginagawa siya miracles, pagkatapos ng ginagawa niya miracle, ang sinasabi niya go and sin no more. Bakit? Kasi yung experience ng taong pinagaling, o yung experience ng taong pinakitaan ng himala ng Panginoon, because of what Jesus did, hindi niya na hahanapin sa sarili niya to sin. Kasi may experience akong magandang nangyari mula sa Panginoon eh. So hindi ko na haharapin yung kasalanan, tatalikuran ko na yon. Iiwasan ko na yon. Kasi meron na akong panibagong biyaya, no, so to say, na natanggap sa Panginoon. And the same thing with us, dapat ganun din sa atin. Dahil tinanggap ko ang Panginoon, dapat yung kasalanan, wala na siyang puwang sa atin. Ang sin, dapat siya yung, kung naalala nyo po, meron po, hanggang ngayon, meron naman, yung mga sour balls na, or sour gum, na ganun kalalaki, no? O yung mga tatawag na jawbreaker na mga gum. Yung mga anak ko po, minsan, kumain si Leah, yung bunso ko, ng ganon, not knowing na it is a sour gum, no? Pag gano'n niya, yung mukha niya, sumama yung mukha niya and niluwa niya. Ganon dapat ang kasalanan sa atin, mga anak ng Diyos. Para siyang sour gum na pag kinain mo, sasama yung mukha mo, gusto mo siyang iluwa. Hindi siya nagsisink in sa natural part ng buhay natin, no? Hindi siya nagsisink in. It is a bad taste. Ganon dapat ang sin. At ang sin, pag kaya kinain mo, meron yung aftertaste. Sabi nga, yung sour, may aftertaste yun. Hindi lang ang aftertaste, pag nangabas mo, hindi alam mo gano'n, magiging color violet yun or red dahil doon sa kinain mo. It leaves a mark. And being a Christian, being a child of God,
Gusto mo ba may mark na ganon? Gusto mo ba merong ganong aftertaste na dapat hindi mo kinain eh? Mga kapatid, that should be sin to us. Winawaksi talaga natin. Nilalayuan natin. Sabi nga nung kanta, di ba, paborito natin palagi naririnig na, o tukso, layuan mo ako. Eh, tukso nga yan eh. Kailan ba lumayo ang tukso? Ang tukso, dapat yun linalayuan. Dahil hindi yan lalayo. Di ba? Tandaan natin, nung bata pa tayo, pag tinutukso tayo, di ba? Yung mga tanunukso ba sa'yo, lumalayo? Hindi. Lumalapit sila sa'yo. At pag lumalayo ko, mahabol pa yan eh. Ganun din. Now, sabi nga niya dyan, verse 6, ulitin ko po. No one who remains in him continually, sins continually. No one who sins continually has seen him or knows him. Baka naman mga kapatid, hindi pa natin siya talaga lubusang kilala. That's why we continue on sinning. Again, ang mahirap minsan sa sin, especially in the church, tinatago yan eh. Minsan, hindi mo yan bukang bibig eh. Mga kapatid, we must check our hearts kung ganito ang sitwasyon. If I continue to sin, yung relasyon ko ba talaga totoo sa Panginoon? Yung bang pag sabi ko sa Kanya, Lord, patawarin mo ako at ikaw na maging Diyos ng buhay ko, totoo ba yun? If we still continue on sinning. Mga kapatid, that is a question mark that only you are answerable to the Lord and I am answerable to the Lord. Yung relasyon natin sa Kanya. Kasi kung totoo yun, at talagang definite ka, sure ka doon sa ginawa mo na yun, walang puwang ang kasalanan. Walang puwang ang anumang bahid ng kasalanan sa buhay natin. Mga kapatid, meron ba tayong tinatago na kasalanan? Maliit man o malaki? Huwag natin gamitin yung katagang palaging sinagamit na kaya naman akong patawarin ng Panginoon eh. Isipin mo yung magpipray ka, ang prayer mo tungkol lang sa paghingi ng tawad sa kasalanan. Okay lang, sige, patatawarin ka ng Panginoon. Pero yung elemento palagi ng prayer mo, puro ganon. Wala na yung elemento ng prayer mo na, Lord, salamat sa biyaya na bigay mo sa akin. Salamat sa ganito. Lord, eto, yung ganong relation, puro na lang laman nung bukang bibig mo. Ito yung kasalanan na nagawa ko nakaraan, Lord, patawarin mo ko. Ito yung kasalanan na nagawa ko kahapon. Puro ganun na lang. Yes, hindi naman magsasawa ang Panginoon na makinig. Pero mga kapatid, it talks of how our relationship with Christ is and how we regard Him. Di ba nga? Sabi nga ni Apostol Pablo, gano'n na lang yung kanyang pagkakautang sa Panginoon. That he must share the gospel. But also, kaakibat nun, tinalikuran niya yung ginagawa niya na masama sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, if you're struggling right now with challenges of sin, let us ask the Lord na tunay, ipakita niya sa buhay natin, a change should happen. At yun talagang tatalikuran natin yung kasalanan. Na ang focus lang ng isip natin at ang puso natin ay kung ano yung ikalulugod ng Panginoon. Mga kapatid, again, huwag mo sabihin na ikaw ay palaging very religious palaging sa church. No, lahat tayo may mga dinadaanan na ganyan. But it takes a step of decision to really declare in our lives, Panginoon, ikaw may hawak ng buhay ko. Panginoon, ikaw ang number one sa buhay ko. I would choose you always. Protect me and lead me away from sin. Na hindi maging desire ko ang kasalanan. Bagkus ang maging desire ko ay makilala ka na lubusan. If that is your prayer right now, mga kapatid, sama-sama tayong dumalangin. If that is your prayer right now, na mas tumindi yung naisin mo na mas mapalapit sa Diyos at lumayo talaga sa kasalanan, manalangin po tayo. Join me in this prayer. Heavenly Father, maraming struggle sa buhay namin, maging kami ay inyong anak. There are times that
sin is just at the wall, at the gate, Lord God. Lord, protect us. Protect our gates. Fortify us with your Holy Spirit. Fill us and cover us with your precious blood. Guide us, Lord God, with your angels. Na Lord, ang kasalanan ay tunay, hindi maging magandang panlasa sa bibig namin. Bagkus ang maging masarap na panlasa sa bibig namin ay ang inyong salita at ang iyong presensya. Tunay na baguhin mo kami, dakilang Diyos, that we walk righteous before your sight, that we walk tuon sa nais mo na lakaran namin sa buhay namin. Baguhin mo kami, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.